Hello po sa lahat po ng mga fans si Miss Catherine Bernardo. Abay, pinag-uusapan po ito ngayon dahil si Catherine Bernardo di umano ay ginawa daw ito sa mismong kaarawan ni Daniel Padilla. So yun yung ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil talaga naman pinag-uusapan po ito. Although ito po ay nakaraan na. Dahil ilang araw na po ang nakakaraan nang nagdiwang ng kaarawan si Mr. Daniel Padilla. At isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon, isa sa pinakamalaking pinag-uusapan ngayon ay ang patuloy na pag-uugnay kina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala ay muling uminit ang usapan matapos silang maispatan sa isang flea market sa San Juan City. Kung saan ayon sa mga ulat ay magkasama at tila komportable sa isa't isa habang namimili at nakikihalubilo sa publiko. Ayon sa ulat ng Abante noong April 27, 2026, nakita ang dalawa sa The Corner House sa San Juan, isang kilalang lugar na may thrift shop at bazaar style ng tindahan. Dito umano naganap ang kanilang low-key date na agad namang napansin ng publiko at nag-viral sa social media. Batay sa mga saksi at larawang kumalat online, nakikitang magkasama sina Catherine at Mayor Mark habang naglalakad sa loob ng flea market. Hindi sila mukhang nagtatago, bagkos ay normal na nakikisalamuha sa mga tao doon. So talagang masasabi natin, sabi nga nila parang wala na raw tago-taguan, hindi na uso yung magtatago si Catherine at saka si Mayor Mark patungkol sa tunay na estado ng kanilang relationship. Well, in fact, wala naman silang tinatapakang tao, 'di ba? Parehas naman silang single. So, anong doon? Ano ang problema doon kung sakasakali man na talagang sila po ay magkarelasyon, 'di ba? So, wala tayong nakikitang any doon masama na mag-date po sila publicly, 'di ba? Maaring siguro ngayon ay handa na po talaga silang ipakita sa buong mundo kung ano ba talaga yung tunay na estado ng kanilang relationship. Sa ulat na binigyan din ng aktres ay kilala sa pagsuporta sa mga small businesses kaya hindi nakakapagtaka na dumalo siya sa naturang event. Hindi ito ang unang beses na nakita silang magkasama. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod na sightings ang lumabas. Namataan silang magkasama sa Thailand, nakita sa Bhutan trip, may mall sighting sa Metro Manila, may mga ulat ng sabay na paglalakad sa public places at dahil dito lalong lumakas ang spekulasyon na may namumuong relasyon sa pagitan nila. Ni Mayor Mark Alcala ay isang politiko at kasalukuyang mayor ng Lucena City. Kilala siya sa pagiging aktibo sa local governance at anak ng isang prominenteng political family sa Quezon Province. Sa kabila ng pagiging public servant, naging sentro siya ng showbiz attention dahil sa pagkakaugnay niya sa isang pinakamalaking artista sa Pilipinas ngayon na si Miss Catherine Bernardo. So si Catherine naman ay isa sa pinaka-premium na masasabi natin na siya po ay bankable actress sa Philippine entertainment industry matapos ang matagal na relasyon niya kay Daniel Padilla. So naging mas pribado na ang kanyang personal na buhay. Kaya naman nang magsimulang lumabas ang mga sightings niya kasama si Mayor Mark, agad nitong naging mainit na usapan sa fans, media at showbiz observer. Mula naman kay Daniel Padilla hanggang ngayon, matatanda ang noong 2023 kinumpirma ni Catherine at Daniel na sila po ay break na matapos maging isang dekadang relasyon, 'di ba? So dahil po dito, inire-relate ngayon yung naging kaarawan nitong si Miss Catherine or ni Mr. Daniel Padilla during the time na sila po ay umattend ng event kasama si Mayor. Sinasabi po ng isang article ng Abante Tonight, sabi diyan, Catherine Mayor Mark dumisplay sa kaarawan ni Daniel.
Sabi diyan, layag na talaga sina Catherine Bernardo at Mr. Mayor Mark Alcala. Spotted muli sina Catherine at Mayor Mark sa isang thrift and flea market sa The Corner House, San Juan City noong linggo. Mukhang dead man ang araw ang dalawa kahit pinagtitinginan sila ng maraming tao. May mga nagpapapicture pa nga kay Kat at marami rin ang patagong kumukuha ng photo at video nila. Kasi dati parang pag si Mayor nakakita siya na kinuwanan sila ng photos, agad-agad na pong pinapapuntahan sa gwardiya niya at pinabubura yung mga photos na yon kasi bawal. Parang meron silang NDD pero this time talagang layag na, talagang hayag na yung kanilang relationship, 'di ba? So, pero ang nakakaloka pa dito, hindi pa rin nakaligtas ang Asia Superstar para sa kanyang mga bashers. Iniintriga ng mga memang netizen na sinabay raw ni Kat ang paglabas nila sa publiko ng rumored boyfriend sa mismong 31st birthday ng ex niyang si Daniel Padilla. Hay nako, dead man naman si Kat sa mga ganyang hanash. Kaya siguro wala na rin pake ang mga fanay sa ganitong issue. Basta para sa solid fans si Catherine, kung saan masaya ang kanilang idolo, ay suportado nila ito o bonggam-bongga. Kasi siguro maaaring nagkataon lang, 'di ba, na lumabas si Mayor Mark na parang at saka si Catherine Bernardo sa araw ng kaarawan na taon na yun yung date na kung saan ay tinakda para dun sa event na yun. Pero it doesn't mean na sinadya ni Catherine yun. Kaya alam nyo, parang dahil nga mainit pa rin na pinag-uusapan ang tambalan ni Catherine at Daniel Padilla. Kaya parang bawat galaw ni Catherine, lagi nilang inire-relate at kinokonek dito kay Daniel. Ganon din naman kay Daniel, 'di ba? Lahat ng galaw niya kinokonek kay Catherine. At hindi po natin maiiwasan 'yon kasi dati silang magkarelasyon at isa sila sa pinakasikat na love team dito sa Pilipinas. Kaya wala tayong control para sa mga sasabihin ng mga bashers / supporters na meron po sila sa ngayon. Syempre hindi natin maiiwasan yung mga ganyang chika, 'di ba? So pagkatapos po lumabas ang lahat ng ito, nagkaroon po ng reaksyon, iba't ibang reaksyon ng mga publiko patungkol dyan. Naging hati po yung kanilang reaksyon. Meron pong sumuporta, meron din namang mga kritiko na naglabasan. Sabi ng mga supporters, deserve ni Catherine maging masaya. Wala namang masama kung may bagong love life. Mukhang simple at peaceful ang buhay niya ngayon. Sabi niya ang mga critics, bakit laging spotted pero walang confirmation? Oh, 'di ba? Public official siya, dapat ba may privacy issue ito? Sabi, showbiz lang ba ito o totoong relasyon? So hanggang sa ngayon talaga may mga ganyan pa rin, 'di ba? So bakit ba laging malaking issue ito pag pinag-usapan si Catherine? Kasi nga sa status ni Catherine, isa siyang A-list actress si Catherine, kaya bawat kilos niya may impact, 'di ba? Kaka-post nga lang niya sa kanyang IG, ang dami na pong mga balitang naglalabasan, ang dami pong views, ang daming shares. Ganon po yung impact niya doon sa publiko. So, status naman ni Mayor, siya isang politiko at siya ay may dagdag na public scrutiny. So, pwede rin na walang confirmation o hanggang ngayon ay wala pa ring direktang pahayag na nanggagaling mula kay Catherine at kay Mr. or Mayor Mark Alcala. So, sa usaping naman na privacy versus public interest, maraming netizen ang nagtatanong hanggang saan ba dapat ang privacy ng isang artista at public official. Sa isang banda, may karapatan din kasi ang sila sa personal na buhay. Pero sa kabilang banda, parehong public figures ang involved, kaya natural lang na mapag-usapan sila. So, wala tayong doon, control doon. Kaya, naging happy na lang tayo. Kaya mga issue-issue na yan, di yan totoo. Huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyan. So, ngayon po, anong yung sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Darred's channel. God bless everyone.